Kumusta na po kayo? Ayan, at sa lahat po ng aking mga subscriber, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan lagi, ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, ligtas sa anumang sakit, ligtas sa anumang mabibigat na problema sa buhay, bagkus ang darating sa inyo, swerteng walang katapusan. Ayan. At hindi ka po alam kung ibabalita ako ito kasi napakabastos, napaka-immoral itong mga dumarating sa atin na mga impormasyon na kung saan ewan ko nga ba kung ibabalita ko at saka ako mismo sa totoo lang po hindi ako makapaniwala, ako na mismo, pero palagay ko karapatan nyo rin malaman yung mga pinaggagawa nitong mga bangag dito sa atin. At ito naman po kasi ay baka pagka hindi ko naman i-broadcast dito, ibinalita dito, baka hindi na magbibigay sa akin ng informasyon yung nagbibigay sa akin. Kaya ang tinanong ko kasi sa kanya, gaano baka totoo ito? Ay totoong totoo daw at siguradong sigurado daw siya dahil taga-ron nga siya at kasama nila. So bagamat hindi ako hindi ako naniniwala talaga, hindi talaga magsisink in sa akin kung talaga bang nangyari ito, ay sabi ko nga po, kailangan ko rin sabihin to sa inyo para sa ganun ay malaman din nyo at hindi po magtampo itong nagbibigay sa akin ng informasyon. Ano? At siguro ay huwag nating diretsoing pangalanan dahil sabi ko nga po, duda ako rito kung totoo o hindi. Ito raw po palang sinabutod ay maraming magbabarkada, maraming magkakaibigan sa isang sesyon. Talagang naghihigupan, nagsisinghutan. At sa madalit salita, noong matapos na silang magsinghutan, kasama rin daw po itong si Bangag. Noong magsinghutan, at medyo siguro ay nasa solved na sila, ay ito raw pong si Butod nagpatira sa aso at nagtatawanan pa raw po sila. Hindi po nakakatawa ito, ha. Ayoko pong magkan sa inyo, hindi po nakakatawa ito, kundi talagang kailangan ko lang po sabihin sa inyo. Nagpatira daw po sa aso. At habang pinapanood ng mga ka-session niya, at siyempre ito naman nagbibigay sa akin ng informasyon, hindi naman nagpahalata na talagang pinapanood din niya, kaya nandoon po siya. At pagkatapos daw po ito na magpatira sa aso itong si Butod, ito naman daw pong si Bangag, tinira niya si Castro. Parang magkakahawig, ano. Si Butod nagpatira sa aso, si Bangag tinira niya si Castro. Kasama din daw po yan na nagpapatsisyon itong si Castro. At parang ito na po yata yung dahilan kung bakit hindi siya nakakapagsalita ngayon. Hindi po natin alam kung tuluyan na pong wala na sa tagapagsalita siya or talagang nagpahinga lang dahil nga baka nasubrahan ng higop at nasubrahan ng kayog. So yan po ang kuan. Kasi kung inyo pong mapapansin, hindi na po siya nagsasalita kaya hindi na po natin alam kung tuluyan ng iginarahi yan. Baka naman sabi siguro mainit ka na, ito bibigyan kita ng pera at doon ka na muna sa isang lugar at lahat bilhin mo na habang nasa position pa ako, sabi siguro itong si Bangag. Matagal naman po yan talaga, nagpapatira yan kay Bangag. So ganyan po ka-immoral itong mga ito, sobra. Dahil po sa wala lang po talaga silang magawa sa pera. Talagang nagpapasasa lang po talaga sila ng pera. Wala na po silang alam gawin sa pera kundi ang magluste ng pera.
Madinin mo kung ilang libo yan na sinisinghot nila. No. At sila daw po talagang kanyan nagpapalitan kung sino ang bibira doon sa ganun, sino ang kwan. Ganyan daw po ang pinaggagawa nitong mga ito. Kaya tuloy naalala ko tuloy yung ibinulgar dati ni Pastor Kibuloy. Kung inyo pong natatandaan yung sinasabi ni Pastor Kibuloy na dyan daw sa bahay nila na yan, na malaki, ay nagsi-6 orgies sila. So talagang kababuyan na po talaga. So yan po yung nandiyan po yan, yung binulgar po yun Pastor Kibuloy dati. At grabe. Tuloy-tuloy pa rin po ang pagnanakaw nila ng pera ng bayan. Kaya ang talagang apektado dito, itong mga kawawa nating mga kababayan na patuloy sa nagsasuffer ng kahirapan at kagutuman, na talagang totally wala na pong masaing itong mga kababayan natin. Ganyan po. At ngayon ay nababalitaan natin na nagpapasasa sila sa pera ng bayan. Nandyan yung magpatira sila sa aso, sila nagtitirahan. Napaka-immoral ng mga hayop na to. Nakakadiri itong mga pinaggagawa nitong mga ito. Bagay kahit naman po sinong tanungin ko, pagkaraw talagang bangag na ang isang tao, wala na po talaga yan. Trip na lang po yan. At siguro, napagtripan ni Butod yung aso, ay di doon siya nagpatira. Si Magda naman, napagtripan si Castro, tinira niya si Castro. At hindi lamang po sila, marami po silang nagtitirahan dyan. Ay, nako, Diyos ko. Hindi man po ako, talaga sa totoo lang po, hindi po ako makapaniwala din sa balitang ito. Pero yun po At sinigurado po sa akin, nagbigay ng impormasyon na talagang totoo. At sabi nga niya, kung hindi ka maniwala at ayaw mong i-topic yan, hindi na kita bibigyan ng impormasyon. So, kaya maniwala man po ako sa hindi, sige na lang kasi nga, yun po ang ginaranti sa akin at totoo daw po talaga nagtitirahan sila dyan. Actually, halos gabi-gabi nga raw po yan Kaya kung inyo pong mapansin dyan si Bangag, yun pong damit niya nung isang araw, yun pa rin yung damit niya nung humarap siya ng yung press conference niya. So, ibig sabihin, magdamagan tong hindi na natutulog. So, kaya parang nakakapaniwala na rin yung mga ganyan dahil nga makikita na po So, ewan ko. Kung anong wala nang tulugan. Kaya tingnan mo yung mata ni Budlat, ni Butod. Na rin po, nakalutang na, nakalabas na budlat na nga. Ano ang pinaggagawa nito mga ito? Kung sila nagtitirahan, katatanda na yung mga yan. Ano kaya ang kandyan? Ano kaya ang pwede pang mangyari yan? Ano yan? Binubuhusan nila ng mantika para dumulas? Ganon? Or ewan ko. Hindi ko talaga ma-imagine. Anyway, siguro po hayaan na po natin yung balita at least na ibalita ko sa inyo. At doon po tayo muna pupunta sa sandali doon sa sinasabi kong raffle natin sa John Verana Vlogs. May nagtatanong po dyan na kung paano ba spelling ng Tariq Hassan Mirza. Hindi po ba pinakita ko po dyan sa video? Di ba? Bakit po kaya ganun tayo? Pinakita ko naman po dyan, isa-isa. At pinakita ko rin po yung pagsusubscribe ninyo. At yung paano mag-subscribe, hindi po ba? Kailangan yung ma-subscribe ninyo yung dalawang channel. Itong Verana Live Studio TV at saka John Verana Vlogs. Kasi po, ang purpose po noon, kapag ka na-subscribe po ninyo,
in-screenshot po ninyo at isinend sa Tariq Hassan Mirza, di ba po sinasabi ko, babasahin po yan ng aking sekretary at kapag katama po yung inyong ginagawa, ay ililista na po yung inyong mga pangalan dito sa, sinabi ko naman po ito kahapon, dito sa mga ito. Yan, ito po. Isusulat na po dito yung mga pangalan. Kung tama yung ginagawa ninyo. At exclusive lang po yung Tariq Hassan Mirza doon po sa katibayan lang po ng nakapag-subscribe kayo. Ngayon, ito na po ha, dito ko na po sasabihin sa inyo na ako po okay lang sa akin kahit ano yung isindin nyo. Ang problema po, yung sekretary ko ang nakakabasa nito. Sinabi kong exclusive lang ito sa subscribe. Exclusive lang. Huwag nyo na pong haluan ito ng kung ano-ano. Mga kumusta. Wala po yan. Exclusive lang po ito. Pinagpapaunahan ko na po kayo ha, kagaya nito. Ha? Itong Tariq Hassan Mirza, may nag-send dito. Tingnan nyo. Pusa. Ayan. Nag-send yan, ha? Okay? Samantalang, paulit-ulit ko sinasabi na hindi ko kailangan itong mga ganito, mga kung ano-ano, pati yung mismong video ko sinesend din nyo dito. Ay, bawal na bawal po yon. Kasi unang-una, sinabi ko, para po hindi magulo, yung lang katibayan na nakapag-subscribe kayo sa Tariq Hassan Mirza. Tapos, pag nakapag-subscribe kayo tama, sabi ko nga po isusulat yung pangalan nyo doon sa mga yon, tapos yun po ang bubunutin natin pagka nagpa-raffle draw ako. Ito po naman yung pakikita ko lang po. Ito naman po yung tamang pagsusubscribe. Ano yan? O yan po. Napindot yung notification bell at saka yung subscribe. Ayan. Diyan po yan sa, ipadala nyo po yan sa, pag na-screenshot nyo na po yan, ipadala po nyo dun sa messenger ng Tariq Hassan Mirza. Ano po? Ganyan po yung sistema ng subscribe. Ayan po, may notification bell yun. Ayan. Ganun po. Huwag po kayo magpapadala rito ng mga kung ano-anong mga picture ng pusa. At, actually po, tinatanong ako ng sekretary ko kung i-bablock na niya agad itong mga ito. Sabi ko hindi at ipapaliwanag ko muna kako sa kanila. Kasi baka hindi nila naintindihan. Kung gusto lang po ninyong sumali, gawin lang po ninyo yung tama yung sinasabi ko. Sumali doon sa ating parapol. Ngayon, kung hindi naman po kayo interesado, ay di huwag na po kayo mag-send ng kung ano-anong mismong video ko sinesend nyo dito. Ay hindi po yun ang pinag-uusapan natin, yung katibayan po na nakapag-subscribe kayo. Yun lang po para mailista rin po yung mga pangalan ninyo dito sa mga na ito, nirol yun na ito at ilalagay po yan sa timba. Kaya napakarami pong mga pangalan yan dito. Ayan po. So, kasi dati naman po talaga ako nagpaparapol. Kaya meron po yan. Hindi ko po tinatanggal yan. Kasi, kawawa naman kasi nag-import sila nang mag-send sila ng katibayan nila na subscribe, tapos hindi ko naman i-raffle. Kaya nandyan po, hindi po nawawala yan. So ngayon nagkakaintindihan po tayo ha. Huwag po kayong magtatampo sa akin dahil hindi na po ako may hawak nito. Itong messenger ng Tariq Hassan Mirza, sekretary ko po ang humahawak. Pinapakita ko lang po sa inyo ngayon na yan po ay posibleng i-block na lang kayo ng sekretary ko. Pag blinak kayo ng sekretary ko, ibig sabihin po ay kung ano-anong sinindin nyo. Maging yung kumusta, maging yung magsasabi kayo ng subscriber nyo po ako, kailangan makasali ako. Hindi po ba maliwanag yung sinasabi ko? Hindi po kailangan dito yung magsabi kayong subscriber kayo, nakapag-subscribe kayo. Ang sinasabi po rito, ipadala nyo po rito yung katibayan ng nag-subscribe talaga kayo. Hindi po yung sabi-sabi lang.
At pagka mga ganun po, i-restrict na lang kayong sekretary ko. So, sayang naman. Di ba? Kaya nga po, pinapaliwanag ko sa inyo ng maliwanag para sa ganun, alam nyo po yung ginagawa ninyo. Hindi yung kagaya nito. Oh, ito pinadala ba naman sa akin ito? Kundi ba naman gago? Ayan oh. Oh. Anong kinalaman niyan dito sa pinag-uusapan natin? Anong kinalaman? Ang sinasabi yung subscribe, katibayan ng subscribe, ipadala rito sa Tareck Hassan Mirza. Sayang naman itong tanga na ito. At nag-effort ng magpadala rito, ay hindi naman mapapasama yung pangalan niya sa katangahan niya. Hindi po ba? Yan po yung sinasabi ko. Huwag na po kayong kung hindi kayo interesado, huwag na lang kayo magpadala rito dahil hindi exclusive lang po ito. Ito mamaya ay hahayaan ko yung sekretary ko ang magbablock na lang itong mga tanga na ito. Ano? At ito naman po yung John Birana Vlogs. Ito po yung nagtatanong po kung spelling ng Tareck Hassan Mirza. Bagamat ipinakita ko na ito kahapon, sige, ulitin kong ipakita para sa ganun ay makontento ka, ano? At sa susunod, panoorin mo kung interesado kang sumali ka, panoorin mo ng buo para hindi mo nami-miss yung mga dapat mo miss kaysa naman sa magtatanong ka. Kasi, pag nagtanong ka kasi, lumalabas kang bubo dahil nga sinabi ko noon. Anyway, pangalawa po ito. Ito po ang spelling ng Tareck Hassan Mirza. Yan. Pangalawang, yan pong T-A-R-I-Q. Q po yan, hindi G ha. Mayroon po nagpadala, Tareck daw, Tareck. Yan po, T-A-R-I-Q. It's A-S-S-A-N. Mirza. Ayan po, kahit naman baliktad po yan, malalaman ninyo di ba? Malalaman po ninyo kahit baliktad yan. Ewan ko nga ba kung bakit baliktad yan. Ayan. Ayan. At saka isa pa, bakit magta-type kayo ng Tareck Hassan Mirza ay mali-mali pa spelling? Hindi ko na sinabing i-type ninyo dito at isend yun dito sa Tareck Hassan Mirza yung Tareck Hassan Mirza. Tapos mali-mali rin. Wala naman ako sinabi. Ang sinasabi ko rito, yung katibayan na nag-subscribe kayo. Ayan. Yun po yung sinasabi ko. At ito na po yun yung katibayan. Ganyan lang po kasimple oh. Yan oh. Oh. Nakapag-subscribe ka sa Birana Live Studio TV. Oh, nakapag-subscribe kayo sa John Birana Vlog. Ito yung Birana Live Studio TV. Ito yung John Birana Vlogs. Oh. Yan lang po ang papadala nyo. At masasali na po yung inyong pangalan at mailalagay na po kayo dito sa timba. Ano? Dito na po kayo. Yun pong kung ano-anong isasulat dito, ay yun po ang warning ko ngayon sa inyo na medyo ingat lang kasi ibablock na lang po kayo ng sekretary ko niyan. Kasi wala rin pong pasensya yung sekretary ko pagdating sa ganyan. Kasi paulit-ulit nating pinag-uusapan. At hindi po basta ang magiging premium nitong ating raffle na ito dahil 1.5 million po ito. Kapag na-reach natin yung subscriber na 150,000 dito sa Birana Live Studio TV. Ay malapit na po Malapit na po nating ma-reach. Ganun pa man, at abangan nyo po sa linggo, baka lang kung maganda ang mood ko, baka mag-raffle ako ng mga 3 siguro yung mananalo ng tig 50,000. Ano? Mga 3 hanggang 4. Siguro mga 3, depende sa kung hindi ako masyadong pagod. Baka 3 hanggang 4 na tig 50,000. Abangan nyo po yan sa linggo.
manood po kayo. Pagkatapos nyo pong manood din sa Birana Live Studio TV, panoorin nyo rin po yung i-upload ko na pre-raffle draw doon sa June Birana Vlogs. Alas 12 naman po yan, i-upload ko yung pre-raffle draw. At doon po ay mayroon pong 3 mananalo na tig 50,000. So yun po, at ganun lamang po tayo. At hindi lamang po ngayon ko lang ito ginagawa. Napakaraming taon ko na po ginagawa ito. Kaya lang doon sa Facebook pa dati, Facebook Live ko pa dati, ay problema nga po sinara. Kaya nandito po ako ngayon sa YouTube. Ang ginawa ko naman po, nag-open ako ng isang YouTube channel, yung pong June Birana Vlogs, para doon naman po yung mga raffle na yan. At ito naman po, itong Birana Live Studio TV, dito naman po yung mga balitang mga exotic, kagaya po nito. Si Butod nagpatira sa aso, at si Bangag naman tumira kay Castro. So, dito naman po yan, yung mga exotic na news. Ayan. At saka itong abangan po natin itong si Kwan, si Dilaylay. Aba, ay bumirada na naman si Dilaylay. At siguro kumikiwal-kiwala naman siguro yung tinggil ito. At gusto na naman siguro magpatira kay Dariangan. Pero mga gardener nga, pinapatulan ito eh. Anyway. So, dito lang po sa Birana Live Studio TV ang mga balita, mga exotic. Ano? At sa June Birana Vlogs, doon naman po yung raffle natin. Tandaan po ninyo, linggo ng alas 12, eksakto, i-upload ko po dyan yung pre-raffle draw na may mananalo po ng 3 tig 50,000. Ayan. Depende po yan sa mood ko. Kung ang mood ko ay pwede natin bigyan ng 100,000 bawat isa, sige. Depende nga lang po yan. Pero ang sa akin, 50,000 po, ang 3 naman po yung bibigyan natin. At ano pa ba? So yun lang siguro. At warning ko na po doon sa mga kwan. So magpapadala ng mga kung ano-anong message na kung ano-ano mga kumusta, mga kung hindi po namin kailangan yon. Ang kailangan po namin yung katibayan na nakapag-subscribe kayo at ipadala sa Tarik Hassan Mirza. Maliban po doon, wala na po. Either i-restrict kayo or ibablock na lang po kayo. So maliwanag po yan. At wag po kayong magpapadala rin ng sarili kong video dito sa Tarik Hassan Mirza. Sarili kong video, pinapadala nyo. Ay, anong logic? Anong kanon? Anong kinalaman nun? Ang tinukan nga natin dito para makasali kayo. Yun po yan. So kung mali-mali, ay hindi kayo mapasali. Di po ba? Sayang naman. At take note din po sa lahat po ng magpe-friend request dito sa June Birana Vlog, ay dito sa Tarik Hassan Mirza at saka doon sa June Birana na Facebook account ko. Yung June Birana na Facebook account ko ay lahat po ng magpe-friend request na nakalock ang nakalock ang account, antimano po yung dinidelete yun. Ang hindi ka po maintindihan sa inyo, magpe-friend request kayo, nakalock yung account ninyo. Huwag na kayo mag-friend request pagka ganon. At hindi po ako nag-accept ng multo. Ano po? At kung kayo po ay sanay sa Ghost Project, kagaya nito mga DPWH, huwag nyo pong gawin dito sa account ko. No? Kasi para po sa akin, marami po akong iniisip pagka nagpe-friend request po kayo nung nakalaki yung account ninyo. Una, either kayo na yung napakapangit na tao kasi wala kayong picture doon. Pangalawa, mga magnanakaw kayo. Pangatlo, mga multo kayo. Pang-apat, ay mga kan kayo. Mga matatanda na mga ang papangit na malilibog pa. Kagaya nitong Butod at saka yung si Wakwak ng Cebu.
at saka itong si Dilaylay. Yun po ang aking iniisip pagka nag-friend request kayo nang nakalak ang account ninyo. Marami po yan. So, alam nyo na kapag ka nag-friend request kayo sa akin at nakalak yung mga Facebook account ninyo, mga pangit na kayo, mga magnanakaw pa kayo, mga demonyo kayo, mga multo pa kayo. Di pa ba? Tama po ba ako? Anyway po, at sige po, sana po naintindihan ninyo, sana po naipaliwanag ko ng mabuti sa inyo. Ano po? At maraming salamat po doon sa mga nakaintindi na. At doon naman po sana hindi nakaintindi, ay hindi ko naman kayo masisisi. Kung sadyang may mga tao po talagang hindi nakakaintindi, ganyan po kasi pagka yung paulit-ulit mong pinapaliwanagan, ginagawa pa rin yung gusto at talaga hindi naiintindihan, yan po yung dapat siguro manghuli ka ng manok, tapos sipsipin mo yung gatas ng manok para tumalino. Ayan. So maraming salamat po sa lahat ng mga subscriber ko. Siyempre, ano nga ba yung lagi ko sinasabi dito pagka tapos ko magdaldal? Mahal na mahal ko po kayong lahat. Ayan.